Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong 5 ng Hunyo 2020, alas 5 ng umaga, isang tawag ang pumasok sa Emergency Dispatch Center sa Hanahan, South Carolina. Ang nasa linya ay ang 37 years old na si Matthew Speck. Nanginginig ang kanyang boses at mabigat ang paghinga. Sinabi niya sa dispatcher na may 2 taong pumasok sa kanilang bahay sa mayamang komunidad ng Eagle Landing. Ayon kay Matthew, sila ng kanyang asawa ay inatake habang natutulog. Iginiit niyang siya ay nasaktan sa insidente. Nang dumating ang mga patrol unit, hindi pa sumisikat ang araw. Balot pa rin ng dilim ang paligid. Siniguro ng mga pulis ang buong lugar. Nakalak ang mga pintuan sa harap. Buo ang mga bintana. Walang malinaw na palatandaan ng puwersahang pagpasok. Sa loob ng bahay, maayos ang lahat. Hanggang makarating ang mga pulis sa 2nd palapag. Sa isa sa mga silid-tulugan, natagpuan nila ang 33 years old na si Caitlin Speck na nakahiga sa kama. Hindi na siya tumutugon. Sa paanan ng kama, sa isang alpombra kung saan madalas humiga ang kanilang aso, naroon ang Golden Labrador ng pamilya na si Bailey May. Wala na ring buhay. Sinalubong ni Matthew ang mga pulis na may dugo sa kanyang mga damit. May mga sariwang hiwa sa kanyang mga bisigatyan. Sinabi niya sa mga investigador na nasugatan siya sa pakikipagbuno sa mga sinasabing pumasok sa kanilang bahay, na umano'y tumakas ilang sandali bago marinig ang paparating na mga sirena. Habang sinusuri ng mga investigador ang buong bahay, may mga bagay silang napansin na hindi tugma sa unang kwento. Ang mga pitaka, gamit na electronics, at alahas ay hindi ginalaw. Walang bakas ng paghahalughog, walang bukas ng mga drawer, walang palatandaan ng paghahanap ng mahahalagang gamit. Maayos ang buong bahay, maliban sa silid kung saan naganap ang trahedya. Upang maunawaan kung ano talaga ang nangyari noong umagang iyon, kailangan nating bumalik ng 12 taon. Nagsimula ang kwentong ito sa taong 2008 nang magkakilala sina Caitlin Conran at Matthew Speck sa isang community event. Si Caitlin ipinanganak noong 18 ng Agosto 1986 at nagtatrabaho bilang isang designer mula sa bahay sa panahon ng insidente noong 2020. Dahil sa kanyang trabaho, nagagawa niyang manatili halos buong araw sa Hanahan, sa isang 2 palapag na bahay na matatagpuan sa tahimik na mga kalye ng Eagle Landing. Ang kanyang palaging kasama tuwing araw ay si Bailey May, ang Golden Labrador na itinuturing niyang tunay na miyembro ng kanilang pamilya. Si Matthew Speck, na 37 taong gulang sa panahon ng insidente, ay kasama na ni Caitlin sa iisang bahay mula pa sa mga unang taon ng kanilang relasyon. Ayon sa mga nakakakilala sa mag-asawa, maayos at matatag ang kanilang pamumuhay. Mayroon silang ari-arian, patuloy na namumuhunan sa pagpapaganda ng bahay, at hindi kailanman inilalantad sa publiko ang mga personal na problema. Sa mga panahong iyon, abala si Caitlin sa pagpaplano ng malaking renovation ng kanilang bahay. Madalas siyang makipagkwentuhan sa mga kaibigan tungkol sa mga ideya sa interior at gumugugol ng oras sa pagpili ng mga materyales. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya kamahal ang katahimikan ng pamumuhay sa suburban area at ang kalayaang makapagtrabaho ng komportable mula sa bahay. Ngunit sa likod ng tila payapa at masayang tahanan, may mga malalapit na kaibigan ni Caitlin na nagsimulang makapansin ng nakababahalang pagbabago sa kilos ni Matthew. Sa mga huling taon ng kanilang pagsasama, nagbahagi si Caitlin sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa unti-unting paglayo ng loob ni Matthew. Ayon sa kanya, mas madalas na itong wala sa bahay at naging malamig sa kanilang mga pag-uusap. Sa kabila nito, patuloy pa ring ibinubuhos ni Caitlin ang kanyang oras, lakas at pera sa bahay at sa buhay na kanilang binuo. Hindi siya naghahangad ng paghihiwalay. Hindi rin siya naghahanap ng bagong matitirhan. Lahat sa loob ng bahay sa Eagle Landing
ay nanatiling ganun pa rin. Nasa mesa pa ang kanyang mga design sketch. Maayos na nakasalansan sa garahe ang mga kagamitan sa renovation. At ang kanyang araw-araw na gawain ay patuloy na umiikot sa pag-aalaga kay Bailey May. Ito ang ligtas na espasyo ni Caitlin, ang kanyang kanlungan. Ang hindi niya alam, ang takbo ng kanyang pang-araw-araw na buhay ay matagal nang pinagplanuhan ng mismong taong kasama niya sa bahay at sa kama. Habang inaalagaan ng mga medic ang mga sugat ni Matthew Speck, agad na namang kumilos ang mga forensic team upang suriin ang buong ari-arian sa hanahan. Unang layunin ng mga investigador na alamin kung paano umano nakapasok ang sinasabing mga pumasok sa bahay. Ngunit may isang bagay na hindi tumutugma. Walang anumang palatandaan ng puwersahang pagpasok sa paligid ng bahay. Lahat ng posibleng daanan ay mahigpit na nakasara. Ang pintuan sa harap ay may deadbolt at panloob na latch. Lahat ng bintana, sa itaas man o sa ibaba, ay buo. Mahigpit ang mga frame at ang mga screen ay walang hiwa o bakas ng puwersa. Sa loob ng bahay, mas lalong sumalungat ang mga ebidensya sa kwento ni Matthew. Sa foyer, naroon ang pitaka ni Caitlin. Nakapatong lamang sa isang side table, buo ang laman. May pera at mga credit card pa sa loob. Sa sala, ang mga mamahaling laptop at iba pang kagamitang electronics ay nasa karaniwang kinalalagyan lamang. Walang kahit isang drawer na binuksan. Ang mga damit sa aparador ay hindi ginalaw. Sa sahig ng kusina at sa mga pasilyo, walang bakas ng yapak, walang putik, at walang palatandaan na may mga taong nagmamadaling tumakbo o nagkaroon ng kaguluhan na kinasasangkutan ng higit sa isang tao. Ang silid-tulugan kung saan natagpuan si Caitlin ay isang saradong espasyo. Ayon sa salaysay ni Matthew, 2 lalaki ang biglang pumasok sa silid, nagpaputok, nasugatan siya, at pagkatapos ay tumakas. Ngunit iba ang ipinakita ng forensic analysis. Upang makalabas ng bahay, kailangang muling isara mula sa loob ang deadbolt at ang latch ng pinto. Isang bagay na imposibleng mangyari, maliban na lamang kung ang salarin ay nasa loob pa rin ng bahay o may hawak na susi. Walang natagpo ang anumang palatandaan ng paggamit ng lockpick o ekstrang susi ang mga investigador. Ang kabuuang ayos ng lugar, mula sa estruktura ng bahay hanggang sa mekanismo ng mga pintuan at bintana, ay nagturo sa isang hindi may kakailang katotohanan. Sa oras na naganap ang mga putok, ang tanging may buhay sa loob ng bahay ay sina Caitlin, Matthew at ang kanilang aso. Unti-unting gumuho ang konsepto ng sapilitang pagpasok. Walang malinaw na daanan palabas. Walang bakas ng paggalaw lampas sa silid na yon. Sa gabing iyon, ang bahay ng mga Speck sa Eagle Landing ay tila naging isang ganapan na selyadong espasyo. Isang lugar na walang sinumang lumabas hanggang sa dumating ang mga awtoridad. Sa ospital kung saan dinala si Matthew Speck, sinimulan ng mga doktor at mga detective na naka-duty ang masusing pagsusuri sa kanyang mga sugat. Iginiit ni Matthew na ang mga ito ay resulta ng isang marahas na komprontasyon laban sa mga armadong pumasok sa kanilang bahay. Ngunit matapos ang masusing pagtingin ng mga forensic specialist sa mga hiwa sa kanyang mga braso at katawan, iba ang naging konklusyon. Ang mga sugat ay mababaw at may malilinis na gilid, malayo sa anyong karaniwang nakikita sa mga pinsalang dulot ng magulong komprontasyon. Walang palatandaan ng defensive wounds, gaya ng malalalim na hiwa sa mga palad o likod ng kamay, na karaniwang lumilitaw kapag may taong sumusubok sumalo o umiwas. Tinukoy ng mga eksperto ang mga pinsala bilang karaniwang self-inflicted o hesitation marks. Ang lokasyon ng mga hiwa sa mga bisig at sa harapang bahagi ng tiyan ay nasa mga lugar na madaling maabot ng mismong tao. Dagdag pa rito, ipinakita ng mga bahid ng dugo sa damit ni Matthew na tila nakatayo lamang siya nang mangyari ang mga sugat. Sa isang tunay na pag-atake na may galaw at pakikipagbuno, ganap na iba ang magiging blood pattern. May kalat,
pahid at hindi pantay na distribusyon. Ngunit ang natagpuan ng mga investigador ay malinis, pare-pareho at kontrolado. Napansin din ng mga detektib ang kakaibang kilos ni Matthew habang isinasagawa ang pangangalap ng ebidensya. Paulit-ulitin na nagbabago ang kanyang kwento tungkol sa mga sinasabing pumasok sa bahay. Hindi niya maipirmi ang paglalarawan sa taas o pananamit ng mga ito. Ang nanatiling pareho gayunman ay ang pagtuon niya sa sarili niyang sakit at mga pinsala. Kinumpirma ng mga medical report na wala sa kanyang mga sugat ang nagbanta sa buhay at wala ring nangangailangan ng maselang operasyon. Sa katunayan, ang mga hiwa ay malilinis at halos eksakto ang pagkakagawa na tila sinadya ang anggulo. Inihambing ito ng mga investigador sa kanilang nakita sa mismong lugar ng insidente. Malinis ang sahig, walang palatandaan ng pisikal na komprontasyon at bahagyang gasgas lamang ang natagpuan sa nag-iisang taong nabuhay sa loob ng bahay. Unti-unting nabuwag ang imahe ng isang matapang na pakikipaglaban para mabuhay sa ilalim ng masusing pagsusuri ng mga forensic expert. Ang ikalawang bangkay na natagpuan sa silid tulugan sa itaas ay ang Golden Labrador ng pamilya na si Bailey May. Para sa mga detective, ang pagkawala ng aso ay naging napakahalagang piraso ng palaisipan sa pag-unawa sa lohika ng pangunahing suspek. Kinumpirma ng ballistics na si Bailey May ay tinamaan gamit ang kaparehong sandata na ginamit kay Caitlin Speck. Ipinahiwatig ng anggulo ng bala na malapitan ang pagkakaputok. Nakahiga si Bailey May sa kanyang karaniwang pwesto sa tabi ng kama. Ipinakita ng kanyang posisyon na hindi siya nagtangkang umatake o tumakas. Hindi niya ito inasahan. Ang kilos ng aso noong gabing yon ay naging malakas na salik laban sa teorya ng panlabas na pumasok sa bahay. Kalaunan, kinumpirma ng mga kapitbahay sa komunidad ng Eagle Landing na si Bailey May ay kilalang maingay kapag may estranghero. Palaging tumatahol tuwing may hindi pamilyar na taong lumalapit sa gate o pumapasok sa hallway. Ngunit bandang alas 5 ng umaga, noong araw na yon, walang sino man sa kapitbahayan ang nakarinig ng kahit isang tahol bago ang mga putok. Ipinahihiwatig nito na ang taong gumalaw sa loob ng bahay at pumasok sa silid-tulugan ay isang taong kilala ng aso. Isang presensyang hindi niya itinuring na banta hanggang sa huli na ang lahat. Isang mahalagang tanong ang ibinato ng mga investigador. Kung pera ang pakay ng mga magnanakaw, bakit pa sila magsasayang ng oras at bala sa isang alagang hayop na wala namang tunay na banta? Sa konteksto ng isang isinadyang eksena, ang pagbaril sa aso ay mas mukhang hakbang upang alisin ang anumang salik na maaaring makasira sa katahimikan o magdulot ng hindi inaasahang atensyon. Sa kanyang unang salaysay, iginiit ni Matthew Speck na pinaslang ng mga sinasabing pumasok si Bailey May nang walang dahilan, ngunit hindi tumindig ang lohika. Naniniwala ang forensic team na ito ay isang kalkuladong galaw, isang sinadyang aksyon ng taong kilalang-kilala ang aso at alam na ang kanyang reaksyon ay maaaring magbunyag ng katotohanan o makasira sa ilusyon ng isang pagnanakaw. Kahit sa kanyang pagkawala, itinuro ni Bailey May ang mga investigador sa isang nakapangingilabot na katotohanan. Ang humila ng gatilyo ay isang taong mula sa loob ng kanyang mundo. Ang bala na pumatay kay Bailey May ay naging kasing halaga ng ebidensya tulad ng basyo na natagpuan sa tabi ng katawan ni Caitlin Speck. Habang nananatili si Matthew Speck sa ilalim ng obserbasyong medikal, tinapos naman ng mga eksperto sa teknolohiya ang pagkuha at pagsusuri ng datos mula sa kanyang mga personal na digital device. Ang kanyang cellphone at computer na kapwa kinuha mula sa bahay sa Eagle Landing ay nagsilbing parang black box. Tahimik na nagtatala ng kanyang mga galaw sa mga araw bago ang insidente. Ayon sa ulat ng Cyber Forensics, ang online activity ni Matthew ay nagkaroon ng madilim at tiyak na direksyon ilang araw bago ang pamamaril. Ipinakita ng kanyang browser history
ang dose-dose ng pagbisita sa mga pahinang may kaugnayan sa toxicology at sa mga paraan ng pagsasaayos o pagpepresenta ng eksenang kriminal. Kinumpirma ng mga analyst na hindi lamang siya nagbabasa ng pahapyaw, oras-oras siyang naglagi sa mga espesyal na forum. Binabasa ang mga detalyadong talakayan at nangangalap ng impormasyon. Sa kanyang cellphone, natagpuan ang mga screenshot ng mga mapa na may markang posibleng mga rutang palabas ng komunidad, mga daanang teoretikal na maaaring gamitin ng isang taong nagnanais tumakas nang hindi napapansin. Ang pinakatumimo sa isipan ng mga detective ay ang tiyempo. Ang mga online search na ito ay ginagawa gabi-gabi habang si Caitlin ay nasa kabilang silid lamang. Ang ganitong uri ng digital footprint sa cellphone ng isang taong nagsasabing biktima siya ng biglaang pagpasok sa bahay ay naging haligi ng kaso ng prosekusyon. Ngunit ang tuluyang nagpabagsak sa kwento ni Matthew ay hindi lamang kung ano ang kanyang hinanap online, kundi kung kailan niya ito hinanap. Ang mga timestamp ng kanyang aktibidad ay tahasang sumalungat sa kanyang pahayag na masaya at buo ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Upang matukoy ang motibo, hinati ng mga investigador ang kaso sa dalawang pangunahing aspeto: ang personal na relasyon ni Matthew at ang kanyang inaasahang benepisyong pinansyal. Ang pinakamabigat na testimonya ay nagmula sa isang dating kasintahan, isang taong muling nakausap ni Matthew ilang buwan bago ang Hunyo 2020. Nagbigay siya ng mga mensahe kung saan malinaw na sinabi ni Matthew na ang kanyang kasalukuyang kasal ay formalidad na lamang, isang bagay na balak niyang tapusin sa lalong madaling panahon upang makapagsimula ng bagong buhay kasama siya. Ang ikalawang direksyon ng investigasyon ay humantong sa isa sa mga katrabaho ni Matthew Speck. Kung nakita siya ng dating kasintahan bilang isang romantikong naghahangad ng kalayaan, ibang-iba ang larawang ibinigay ng kanyang katrabaho. Isang lalaking maingat mag-isip at praktikal. Ayon sa kanya, bihira raw magreklamo si Matthew tungkol kay Caitlin bilang tao. Ang tunay na ikinabibigat ng kanyang loob ay ang mga legal na komplikasyon sa paghahati ng ari-arian. Paulit-ulit niyang binabanggit na hinding-hindi raw papayag si Caitlin na ibenta ang kanilang bahay sa Hanahan. Para kay Matthew, ang isang legal na diborsyo ay nangangahulugan ng pagkawala ng ari-ari ang pinakamahalaga sa kanya at ang pagharap sa taon-taong obligasyong pinansyal, isang presyong ayaw niyang bayaran. Kinumpirma ng katrabaho sa mga investigador na tinanong siya ni Matthew kung ano raw ang karaniwang nangyayari sa pinagsasaluhang ari-arian kapag biglang pumanaw ang isang asawa. Sa puntong iyon, nag-ugnay-ugnay ang lahat ng piraso. Ang pagkawala ni Caitlin ay magbibigay daan kay Matthew upang mapanatili ang bahay, magsimula ng bagong buhay kasama ang iba, at maiwasan ang pinsalang pinansyal na kaakibat ng isang diborsyo. Isa itong klasikong tunggalian, pagnanais ng panibagong simula, ngunit pagtangging bayaran ang legal na kapalit nito. Ilang oras lamang matapos siyang pauwiin mula sa ospital, natagpuan si Matthew Speck sa interrogation room. Gumamit ang mga detective ng estratehiyang kilala bilang logic traps. Nang muling iginiit ni Matthew na hinabol niya ang mga sinasabing pumasok hanggang sa pasilyo at palabas ng pinto, isang mahalagang tanong ang ibinato ng isang detective. Matthew, kung hinabol mo sila, paano natagpuan ng mga pulis ang pintuan sa harap na nakalak mula sa loob? At bakit walang pinsala ang kahit alin sa mga bintana? Wala siyang malinaw na sagot. Nagkagulo ang kanyang timeline. Una, iminungkahi niyang baka siya mismo ang naglock ng pinto dahil sa pagkabigla. Pagkatapos, napunta ang kanyang paliwanag sa hindi makatwirang direksyon. Tinatawag pa niyang parang mga anino ang mga pumasok. Sumunod na iniharap ng mga detective ang forensic report tungkol sa kanyang mga sugat, ang kabababawan ng mga hiwa at ang ganap na kawalan ng gunpowder residue sa kanyang damit. Isang bagay na inaasahang makikita
kung may malapitang komprontasyon. Tuluyang gumuho ang kanyang kwento. Ngunit ang pinakahuling dagok ay dumating nang ilabas ang mga printout mula sa kanyang sariling online activity. Isa-isang binasa ng mga detective ang kanyang search history. Paano magkunwaring pagnanakaw. Mapanganib na dosis ng cyanide. Natahimik si Matthew Speck. Bumigat ang hangin sa silid. Isang katahimikang tila, walang binigkas na pag-amin. Ang selyadong bahay, ang eksaktong mga hiwa, at ang nakababahalang detalyadong browser history, lahat ay nagtagpo sa iisang larawan. Wala nang puwang para sa mga kwento tungkol sa misteryosong mga estranghero. Inaresto si Matthew Speck. Hindi siya kailanman nakapagbigay ng makatwirang paliwanag kung bakit eksaktong tumutugma ang kanyang mga online search sa aktual na nangyari sa bahay. Batay sa ballistic testing, blood spatter analysis, at digital evidence, muling binuo ng mga investigador ang tunay na timeline ng mga pangyayari noong gabing iyon. Hindi nagsimula ang lahat bandang alas 5 ng umaga, gaya ng iginiit ni Matthew. Mas maaga pa itong nagsimula, sa gitna ng dilim ng komunidad ng Eagle Landing. Hinintay ni Matthew na mahimbing na makatulog si Caitlin. Kinuha niya ang sandata, isang bagay na nauna na niyang inihanda at nilagyan ng bala. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa loob ng bahay ay sina Caitlin, Matthew at ang kanilang labrador na si Bailey May. Ang unang mga putok ay naganap sa silid tulugan sa itaas. Nasa kama pa si Caitlin. Wala siyang pagkakataong makapag-react. Walang palatandaan ng depensa o pagtutol. Kaagad pagkatapos nito, ibinaling ni Matthew ang sandata kay Bailey May. Ang aso, na walang ipinakitang agresyon sa kanyang amo, ay napatigil sa mismong lugar kung saan siya nakahiga. Nang wala ng ibang may buhay sa loob ng bahay, isinagawa ni Matthew Speck ang planong matagal na niyang pinag-aralan online. Isa-isa siyang dumaan sa mga silid, maingat na inayos ang eksena upang magmukhang isang pagpasok sa bahay. Ngunit kahit sa gawaing ito, mapili siya. Iniiwasan niyang sirain ang mga mamahaling kagamitang electronics at ang loob ng bahay, mga bagay na malinaw na balak niyang panatilihin. Matapos ang lahat, pumasok si Matthew sa banyo. Gamit ang isang matulis na bagay na pinaniniwala ang kutsilyong kalaunan, ay natagpo ang may kanyang DNA. Sinugatan niya ang sarili sa mga braso at tiyan. Ginawa niya ito sa harap ng salamin. Maingat na kinukontrol ang lalim ng bawat hiwa upang maiwasan ang seryosong pinsala. Pagkatapos lamang matiyak na mukha na siyang isang biktima at matapos hintayin na sumilip ang liwanag ng araw sa komunidad, saka pa lamang dinampot ni Matthew ang kanyang cellphone at tumawag sa emergency services. Ang buong proseso, mula sa unang putok hanggang sa pagtawag para humingi ng saklolo, ay tumagal ng sapat upang matuyo na ang dugo sa katawan ni Caitlin at ng aso nang dumating ang mga medical personnel. Bawat kilos ni Matthew Speck noong gabing iyon ay maingat na kinalkula, nakatuon sa pagbuo ng ilusyon ng isang panlabas na pag-atake, habang sinisiguro niyang ligtas siya sa likod ng mga nakakandadong pinto. Noong Nobyembre 2024, nagsimula ang paglilitis sa Berkeley County Court. Hinarap sa ni Prosecutor Alexander Myers ang kaso na parang isang problemang pang-matematika, eksakto, organisado at hindi matatawaran. Sa halip na mahahabang opening statement, hinayaan niyang magsalita ang mga teknikal na eksperto. Ipinaliwanag ng isang forensic pathologist kung bakit hindi maaaring nangyari sa isang pakikipagbuno ang mga sugat ni Matthew. Hindi ito mga bakas ng kaguluhan. Paliwanag niya sa hurado. Ito ay mga palatandaan ng pagpaplano. Pinagtibay ito ng mga ballistics expert gamit ang malinaw na ebidensyang siyentipiko. Ipinakita ng anggulo ng mga bala sa silid tulugan na ang bumaril ay nakatayo lamang, nagpaputok sa mga target na hindi gumagalaw. Ang mga basyo na natagpuan sa tabi ni Caitlin at malapit kay Bailey May ay ganap na magkatugma. Binigyang diin ng prosekusyon na ang taong nagpaputok ng mga bala
ay hindi nagmamadali. Kumilos siya sa isang selyado at walang laman na bahay. Lubos na alam na walang hahadlang o iistorbo sa kanya. Sa parehong araw, ang testimonya ng katrabaho ni Matthew at ng kanyang dating kasintahan ay tuluyang nagpatibay sa kaso ng prosekusyon. Ang motibong pinansyal at ang emosyonal na intensyon ay malinaw na nailantad. Walang iniwang puwang para sa pagdududa. Sinubukan ng depensa na maghasik ng pagdududa sa pamamagitan ng pagturo sa mahina at mababang kalidad ng mga security camera sa paligid at iginiit na walang ebidensya na nagpapatunay na walang pumasok o lumabas sa bahay. Ngunit ang puntong iyon ay lalo lamang nagpapatibay sa panig ng estado. Walang sino man ang pumasok o lumabas sa bahay noong gabing iyon. Matapos ang 5 araw ng masusing testimonya, papalapit na ang paglilitis sa konklusyon. Sa huling araw, pinaalalahanan ang hurado tungkol sa malinaw na kontradiksyon sa kwento ni Matthew. Ang kanyang pagsasabing hinabol niya ang mga salarin sa loob ng bahay, samantalang ang bahay ay pisikal na nakakandado mula sa loob. Hindi nagtagal ang deliberasyon para sa mga nakakita sa mga larawan ng crime scene at sa search history sa cellphone ni Matthew. Malinaw ang katotohanan. Nang lahat ay bumalik sa silid hukuman, ang katahimikan ay halos maramdaman. Tinanggap ni Judge Dedra Jefferson ang verdict formula sa hurado. Si Matthew Garrett Speck ay nahanap. May sala sa lahat ng kaso: premeditated homicide, cruelty toward an animal, at unlawful use of a firearm. Tahimik na tumanggap ng hatol ang ina at kapatid ni Caitlin sa gallery. May luhang tahimik sa mga mata. Hindi ito sorpresa, ngunit opisyal na kumpirmasyon na ang taong minsang tinanggap nila bilang bahagi ng pamilya ay sa huli ang nagpahirap at pumatay kay Caitlin. Dumating ang huling kabanata ng kaso sa Berkeley County sa paghatol ng sentensya. Hindi pinalambot ni Judge Jefferson ang kanyang wika. Si Matthew Speck ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Idinagdag pa ang 10 karagdagang taon, kaya't imposibleng makamit niya ang maagang pagpapalaya batay sa mabuting asal sa ilalim ng batas ng South Carolina. Binigyang diin ng korte na hindi lamang isang krimen ang ginawa ni Speck. Sinubukan din niyang linlangin ang sistema ng hustisya sa pamamagitan ng paglikha ng isang huwad na insidente. Ang antas ng malamig at planadong pagkilos na iyon ang naging mahalagang batayan sa paghatol ng pinakamabigat na parusa. Sa kasalukuyan, si Matthew Speck ay nagsisilbi ng kanyang hatol sa isang pasilidad ng koreksyon sa South Carolina na walang posibilidad na makalaya. Maging ang kapalaran ng bahay sa Eagle Landing na tahimik na naging sentrong bahagi ng kaso ay tuluyang napagpasyahan. Ayon sa batas ng estado, walang sino man ang maaaring makinabang mula sa sarili niyang nagawang paglabag. Kaya ang ari-arian ay inilipat sa mga tagapagmana ni Caitlin. Ang kasong ito ay mananatiling nakatala sa mga arkibo ng hanahan bilang isang malamig na paalala na sa makabagong panahon ng makabagong pagsusuri, walang lihim na ganap na natatago. Sina Caitlin Speck at Bailey May ay ngayon ay payapa na, at ang kanilang kwento ay nagtapos sa paggabay ng mga katotohanang hindi kailanman maaaring iikubli o ikandado. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.